Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Martes, March 17, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyong ito. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control sa ating Master Control. Siyempre kasama natin si Susan Aizon, sa Wirecast si Hero, sa ating live audio streaming si Justin, and of course ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kami po inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live, ganyan rin sa ating YouTube channel, and of course sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga transmitters ng Voice of America. Ayan, sana po we encourage and kahit namin kayong i-like at i-follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, and please subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Alright, mga kababayan, yung ating mga kababayang overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, maging yung ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Ngayong araw na ito, sinimula na March 17 ang pamamahagi ng 5,000 pesos cash assistance para sa ating mga public utility vehicles. Inuna po ang mga tricycle drivers at susunod ng iba pang mga public utility drivers katulad ng traditional jeepneys, bus, TNBS, yung mga modern jeepneys at marami pang iba. Alright, so nagsimula muna sa tricycle drivers dito sa Metro Manila. Susunod na po yung ibang mga region sa labas ng Metro Manila. At nagtaas na rin po, nag-anunsyo na ang Department of Transportation ng taas pamasahe sa ating mga pampublikong sasakyan. Sa jeepney, sa traditional jeepney, 1 peso ang itataas. Yung traditional fare, itataas ng 1 peso. Samantalang sa modern jeepneys ay 2 pesos. Okay? Sa minimum fare. At hindi lang yan. Nagtaas na rin ng pamasahe sa mga provincial buses o yung sa mga ating mga overseas Filipino workers dito, para alam po ninyo yung mga nasa abroad, nagtaas na po ang pamasahe sa mga provincial buses. Yung iba mahigit 100 yung minimum fare sa mga depende sa layo ng probinsya, depende. Kung ordinary ba yan, yung hindi naka-aircon, nagtaas din. Lalo na yung naka-aircon, yung mga deluxe na mga bus, And syempre, inaasahan na rin na tataas din ang presyo ng iba pa mga produktong iba pang produkto na binibili natin sa merkado dahil nagtaas na rin ulit. Ngayong araw na ito, nagtaas na naman ng presyo sa diesel at sa gasolina. Yan. Although it is staggered doon sa ibang malalaking kumpanya ng langis o gasolinahan, staggered ang pagbibigay ng pagtataas ng presyo. Pero ganun pa man, nagtaas na naman. Okay, sige. Pero ginagawa naman po lahat ng pamahalaan ng kanilang magagawa para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dito sa Pilipinas na nakakaapekto na sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Okay? Ng ating iba't ibang mga pangangailangan. At kapag sinabi natin yan, yung mga pangangailangan na yan, syempre, ano pa ba ang unang-unang nasa isip natin? Syempre yung pagkain na hinahapag natin sa bawat hapagkainan ng bawat pamilya. At hindi mawawala dyan, syempre, ang bigas, ang rice, ang kanin. Yan, staple food natin dyan. Ngayon, meron pong gagawing hakbang ang pamahalaan together with the Department of Agriculture. Ito pong pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Okay? Pero kasi po, noon, ang 20 pesos na bigas ay available sa mga kadiwa stores lamang. Okay, ngayon, ang gagawin po ng pamahalaan is to make it very accessible sa palengke na itong 20 pesos na bigas. Okay, sa mga merkado. Parang naisip ko tuloy, parang babalik na ba yung dating nakagisnan ko
na NFA rice na nakikita ko maski na sa mga sari-sari store o sa mga tindahan o sa mga convenience store. Babalik na kaya yon para matugunan itong malabanan, itong pagtaas ng presyo ng mga produkto, lalo na ng bigas. Ang tanong, meron ba tayong sapat na supply ng bigas? Lalong-lalo na ang National Food Authority. Nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating butihing administrator ng NFA, walang iba kundi si Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga pong muli at welcome pong muli again dito sa ating programang Global na Tayo. Okay, sige. Establish lang natin yung communication kay Administrator Lacson, okay? Sige. So kasi yan kinakailangan nating malaman kung meron ba tayong sapat na naka-buffer stock o may sapat ba tayong buffer stock ng NFA rice, lalo-lalo na sa mga panahon ngayon na tumataas lahat ng presyo ng mga produkto dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Dahil logistically speaking, makakaapekto po yan sa mga produkto, sa mga pamilihan, sa bigas, sa gulay. Actually nga, yung pong singil sa kuryente, tataas din. At meron din nakaamba na pagtaas sa singil ng tubig. Okay? Ano na po yan? Domino effect na po yan. At lahat yan, nagsimula, nung nagsimula po ang kaguluhan o gera sa Middle East. Okay? Sige, tinatabayan na lamang po natin ang ating administrator. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Administrator Lacson, magandang umaga po. Administrator Lacson. Okay, sige. Parang nagkakaroon tayo ng problema dito sa natin. Sa communication natin. Okay. Sige, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Na po natin ang komunikasyon ng ating butihing administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po. Okay, mukhang talagang nagkakaroon tayo ng problema sa komunikasyon dito sa ating pakikipag-ugnayan kay Dr. Larry Lacson ng NFA. Alright, sige, magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Hello. Magandang umaga po. Magandang umaga, Administrator Lacson. Hello, Administrator. Narinig niyo po ba ako? Administrator. Hello, yes. Yes, Administrator. Magandang umaga po. Hello, Administrator. Magandang umaga. Opo. Yes. Okay. Magandang umaga. Magandang umaga po, Administrator Lacson. At si Raisang pang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Thank you very much, Administrator, for indulging us today. Administrator, napatawag po kami unang-una upang kamustahin. Meron po ba tayong sapat na NFA buffer stock para po sa mga ganitong panahon kung kailan matindi ngayon ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin dahil dito sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. At ang isang inaasahan po dito ang bigas na pwedeng ipamahagi sa merkado mula sa NFA, hopefully, Administrator. Yes, Ray, sapat ang ating bigas. In fact, ngayon, as we speak, meron tayong milled rice na 2 million bags nationwide. Nakaposition yan nationwide at patuloy ang ating pagsusupply sa FTI para dito sa Bentim bigas. Maliban doon, tuloy-tuloy ang milling operation natin kung saan kapag
nagiling na yung ating mga 8 million bags of palay, magiging ano po yan, mga nasa 6 na milyong bags of bigas po yan. So, sapat po ang ating supply, kung yun po ang ating concern, maliban po doon sa supply na nanggagaling sa pribadong sektor na hawak nila, hawak ng mga household, ang atin pong level ay hindi bumababa. Kumbaga parang normal times pagdating sa kung dami ang pinag-uusapan. Sa NFA naman, alam naman natin, marami talaga tayong stocks. That's why, yung nakaraan, nagpa-auction pa tayo ng aging stocks. So, wala pong dapat pangabahan. So, ulitin ko lamang po yung figures, administrator. So, sa ngayon, NFA has an existing rice stock of 2 million bags. Tama po ba? 2 million bags of milled rice. Of milled rice, okay. Actually, 2.6 million yan. Kaya lang yung 600 bags. Ito yung napanalunan ng mga aging stocks na kasalukuyang wini-withdraw. So, minus ko na 2 milyong bags pa rin ang ating hawak sa ngayon na giling na, meaning milled rice na. Now, that 2 million sacks of milled rice, yan po ang ibibigay o ibebenta natin sa FTI para naman ang FTI ang makapagbigay o makapagbenta nito sa merkado bilang 20 pesos na bigas. Tama po yun. Yan po ang ating sinusupply sa FTI para matustusan yung pangangailangan sa mga kadiwa outlets at mga outlets ng warehouses ng NFA, selected warehouses, na pinapamahagi natin bilang 20 bigas meron na. Pero matanong ko lang, administrator, ang FTI lang ba ang talagang merong sole sabihin nating power or responsibility to sell 20 pesos na bigas? Under the program kasi sila yung naatasan at nabigyan ng pondo para ipatupad ito, no? Pangalawa, kami sa NFA, hindi po kami pwedeng dumiretso sa merkado dahil nga po sa RTL, hindi po kami pwedeng magbenta diretso. Kanya si FTI po ang naatasan dyan. So, FTI lang talaga. Ano po? Now, meron din kayo na-mention na meron pa kayong inaasahan na 4 million na pwedeng maging milled rice, administrator? Hindi, ito ay 8 million bags Uy! of palay, no? 8 million bags of palay. Na pwedeng gilingin na katumbas pa nito, mga 6 million bags of milled rice kapag nagiling na lahat. So, we're expecting that mga 8 million bags of palay na kapag na-mill, pwedeng maging 6 million bags of rice. Ano? Yes. Ayun. Tama po yun. Tama po yun. Ngayon, yung dami po yun is, naging ano po ba yan dahil sa resulta ng harvest season natin, administrator? Ito po actually ay mga nabili natin last year pa, no? Nung pinataas natin ang buffer stock from 1 day to nagawa nating 12 days sa kasalukuyan ngayon, nasa 10.3 days na lang dahil nagre-release nga tayo. Actually, ngayong taon, kaunti pa lang ang ating nabibili dahil napakataas ng presyo ng mga traders sa ngayon. So, hindi pa tayo sumasabay. Siguro going towards the end of March, early April, mamimili na tayo para mapunan naman natin yung mga nailabas nating mga bigas. Okay. Now, nag-start na po ba tayo na mag-deliver sa FTI, administrator? Tuloy-tuloy po ang delivery or pick-up ng FTI. Hindi po tayo nagdi-deliver. Oh, good. Sila po ang pumi-pick up sa ating mga warehouses. So, tuloy-tuloy po yan. Araw-araw po. Nagwi-withdraw po sila. Alright. Kasi marami nagtatanong ngayon, administrator, kailan daw nila ito mabibili sa mga palengke? Yung sa mga palengke, alam ko mayroong effort na ang Department of Agriculture at ang FTI na itap yung ibang mga retailers, private retailers, kung saan pwedeng makatulong mag-distribute or magbenta ng 20 bigas. I think it is the DA na nasa best position to explain this further. Pero alam po natin yan, meron pong effort sila na ginagawa sa kasalukuyan. Tuwa-tuwa daw po ang mga farmers natin na administrator dahil mataas daw po ang presyo ng bilihan ng palay sa kanila. Sa kasalukuyan po, magkano po ba ang bilihan ng palay, especially when it comes to the private traders
as against sa NFA? Actually, no, ang taas. So, since, kumbaga, last February, kung kukumpara sa presyo na lumalakad ngayon, tumaas siya ng 3 hanggang 6 pesos, no? Mhm. Fresh and dry, no? Ang average natin actually for palay, no? Average for fresh is nasa 21 pesos, no? Average nationwide. At yung ating dry naman nasa 25 pesos. Average na 'yan, ha? Tapos meron tayong mga namo-monitor, 32 pesos ang Uy. dry. Uy, So, may mga ganun po. At tapos ang fresh, merong 25, merong 26. So, ang taas po talaga. Kanya, tama po kayo. Tuwan-tuwa ang ating mga magsasaka ngayon at nakabawi sila. At nararapat naman po. Pero- Going towards the peak season, baka medyo bumaba po yan. pero ganun din po ba ang presyo ng bilihan ng NFA? Can NFA compete with the private traders price? Magandang tanong yan. Sa ngayon po, hindi namin kaya mag-compete kasi ang presyo natin, 70 ng fresh, 21 ang dry. Pero hindi po tayo masyadong agresibo pa ngayon dahil hinahayaan muna natin yung pribadong sektor na mamili. Eh sila naman ho ang may appetite to get more supply, no? Naghahanda rin po sila, nagbabuffer stock din po sila kasi negosyo yan eh. Kailangan lagi silang may stock. Hindi po muna tayo nagiging agresibo sa pagbili ngayon. Total naman, ang konsentrasyon natin ay mailabas pa ang ating mga bigas sa bodega, pagpapaluwag pa rin. So pagdating ng mga end of March, tingin ko, we will be ready, no? Baka mag-adjust kami ng presyo para mapunan yung ating mga lumabas na bigas sa ating mga bodega. Alright. Since napakataas ng bili ngayon ng mga private traders, administrator, I hope you could entertain this question. Ito ba ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas, lalo na ng local na bigas sa merkado? Kasama yan. Definitely, yung presyo ng palay ay kasama kung bakit tumataas ang presyo ng bigas sa merkado. Pangalawa, syempre, tumaas ang logistics and transportation cost. Yun. Natural. Saan po kukunin yan? Diyan po yan kukuhanin. Syempre, like kahit sinong negosyante, pag nagtaas ang logistics cost mo, kailangan mong bawiin. On the other hand, pagdating naman sa farm level, syempre kung ikaw naman ay magsasaka na umaani at alam mo bago ka pa magtanim tumataas na yung iyong cost of inputs, diesel, etc. Lahat tataas yan So syempre, ang gusto mo mabili ngayon ang iyong palay ng mas mataas. Mas meron kang bargaining power ngayon. Gusto ko mas mataas ngayon. So ano yan, no? Katulad ng nabanggit mo bago yung itong interview natin, talagang kabit-kabit yan. Domino effect yan. Okay. So, pero speaking of that, alam natin yung mga pagtaas ng presyo ngayon, lalo na sa logistics, ano po, administrator, cost ng mataas na presyo ng produktong petrol sa Pilipinas, which in turn was caused dito sa disruption ng daloy ng international daloy ng langis, ano po, dito sa Middle East dahil sa kaguluhan sa Middle East ngayon. Nakaka-apekto ba yan sa operations ng NFA sapagkat alam ko napakalaking role ng logistics para sa NFA, lalo-lalo na sa pamimili ng mga palay at sa operations po ng mga warehouses ninyo. Naka-apekto po ba yan at how is NFA dealing with this pagtaas ng presyo ng langis? Naku, Ray, no? Gusto ko man sabihin hindi nakaka-apekto pero nakaka-apekto. I think ito namang sitwasyon na to ay nakaka-apekto sa lahat ng sektor at lahat ng ahensya. Pero higit kaming naapektuhan yan kasi kumukuha kami ng logistic services, kumukuha kami ng shipping services. In fact, yung sa shipping, nagbidding ng shipping, parang nakadalawang failure na dahil sa nawawala ng interest yung mga sumasali kasi biglang tataas ang crudo, malulugi sila. So,
That's why we are adjusting kung paano makakuha ng logistic services, no. Yun ang pangunahing epekto nito sa amin. Of course, gumagamit kami ng sarili naming truck, gumagamit kami ng crudo sa aming mga sariling mga rice mills and dryers. Lahat po 'yan nag-increase ang aming cost of producing the goods, yung milled rice, no. Kanya we'll have to adjust later on content tipid. And of course, sana magkaroon ng mandato na ibigay sa amin sa presidente, yung mga emergency powers na kung saan pwede rin kaming mabigyan ng parang leeway sa pagpo-procure nito mga services na to na mai-adjust at mabilis kaming makapag-bid out para hindi ma-hamper yung aming dispersal and prepositioning ng mga bigas nationwide. Ayun. Okay, batiin ko lang to, Direct Administrator, nakikinig at nanonood sila sa atin ngayon. Ano po? All the way from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, nanonood at nakikinig sila sa atin ngayon. Si Sean Kyle Flores at yung kanyang mga kababayan dyan. Si Merlin Rapis Laguna, nakikinig from Singapore, all the way from Singapore, Administrator, nakatutok sila. Si Quincy Joel C. Kahilig, yung best friend ni Stephanie Vicente, si Quincy. Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga din, Quincy. Yan, tuwan-tuwa si Steph. Si Miss Belen Zamora, watching from Cagayan de Oro City. Ayan, okay. So, hopefully, Administrator, alam kong may epekto po sa inyo tulad na nabanggit sa operations ng NFA, itong nararanasan natin pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sana po hindi maapektuhan yung serbisyo at pagsisiguro na meron tayong maaasahan o meron kaming maaasahan na NFA pagdating ng mga pangangailangan na kung kailangan na talagang i-disperse ang NFA rice sa ating mga merkado, mga pampublikong merkado through FDI. Ano po, Administrator? Opo, wag po kayong mag-alala kahit po tumaas ang presyo ng crudo at ito yung ang inyong NFA po ay ginagawa ng lahat ng makakaya para hindi po ma-disrupt. At hindi po ma-disrupt yan. Proactive nating ginagawa ng paraan yan at nagpe-prepositioning na tayo ngayon pa lang. Kasi Rhea, this is only the beginning. I don't think the war will stop anytime soon. Kanya, kumbaga sa atin, we're preparing for the worst, no? Ang akin naman, sa ating mga kababayan, kung para po mabigyan kayo ng konting hindi wala kayong aalalahanin, imagine nyo na lang po nung pandemic, na-sustain po natin, nakapamigay po tayo ng 6 million bags noon. Ngayon po, ang ating stocks, kung susumahin, nasa 8 million bags ng bigas kapag nagiling. So, hindi naman po ito pandemic level na, no, although crisis pa rin ito, pero hindi naman siguro tatagal ng 1 taon ito. So yun lang, sabi ko nga, walang dapat ipag-alala. So liwanagin ko lang po, before I let you go, Administrator, we have a standing 2 million sacks of rice available at meron pa tayong ready to mill na 8 million sacks of rice mula dito sa gigilingin ng mga palay as soon as possible. Ano po, Administrator? Tama po yun. Yun. Sige. At siguradong antabayanan na lang siguro ng ating mga kababayan kung kailan makikita itong 20 pesos na bigas na ito from FTI. Pero ulitin ko, doon sa mga nakikinig sa ating mga OFWs at mga kababayan natin sa loob ng bansa, yung pong bigas na ibebenta na 20 pesos ng FTI, galing din po yan sa National Food Authority. Kaya napakalaking po responsibilidad ng NFA at napakalaking tiwala natin sa NFA na yung 20 pesos na bigas na yan makakarating sa inyo, lalo na sa mga marginalized at yung talagang beneficiaries nitong 20 pesos na bigas. Maraming salamat po, Administrator. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo muli sa amin. Wala pong anuman. Maraming salamat din po. Ang ating NFA Administrator, walang iba kundi si Dr. Larry Lacson, ang Administrator ng National Food Authority. So, maliwanag, meron tayong sapat na supply ng bigas mula sa NFA. Nasa between meron tayong 2 million na sacks of standing 2 million sacks of rice mula sa NFA na readyng ibigay sa FTI para ma-disperse at magamit at maibenta sa halagang 20 pesos sa mga
mga pamilihan natin. Ano po, bukod pa sa 2 million sacks of standing supply of rice, meron pa hong standby na nakahandang igiling na nasa 6 to 8 million bags of rice palay na pwedeng gilingin para maging bigas. So we have enough ample supply ng bigas para sa 20 pesos na bigas. Pero liwanagin ko lamang po, itong 20 pesos na bigas na ito, once it is rolled out by FTI, ang unang target po nito ay yung pong mga marginalized sector. Yung pong mga tinatawag na nasa mahihirap nating mga kababayan, yung mga nasa laylayan, like I said, yung mga indigent, yung mga senior citizens, yung mga solo parent, yung mga persons with disabilities, yung mga, I think, yung mga 4PH beneficiaries at marami pang iba, ano po. So sila muna po yung uunahin. Okay, sila po muna yung uunahin. Kaya si Ate Susan, hindi muna siya bibili kasi hindi naman siya indigent. Okay? Hindi siya indigent. Although tama ba magsi-senior na siya, pero ibig sabihin pero hindi pa rin madatong may pera yan. Bumibili nga yan 65 pesos na kilo ng bigas yung talagang talagang dekalidad di ba? Yan, yung mga lang, yung mga indigent, yung mga senior citizens, yan, yung mga solo parent, yung mga persons with disabilities, po yung talagang mga masa-certified na talagang marginalized sector of society, sila po yung uunahin. Meron din naman pong mga nakahandang tulong ang pamahalaan gobyerno para sa middle class. Yan, okay? Kasi nagrereklamo yung mga middle class, 'di ba? Yung mga taxpayers na middle class nagrereklamo. Bakit puro na lamang yung nasa baba? Kami, middle class, kami rin naman ay nagbabayad ng kami. Talagang nagbabayad kami ng tax, 'di ba? Hindi pa nga namin nakukuha yung sweldo namin, bawas na ng tax. Totoo 'yun, lalo na sa mga government employees. Pagkakuha namin ng income tax return namin ng pagsampa ng January, computed na po yun. Kaltasado na po yun. Yung buong taon na yun. Hindi katulad sa private sector, pwede kang humirit, di ba? Sa private sector, lalo na kung sa business, pwede kang humirit quarterly, di ba? Semi-quarterly or annually ka magbabayad. I think sa government, lalo na sa mga government employees, automatic yun. Computed na kagad yun for the whole year. Ibig sabihin, setting it aside, ang dinadaing naman, of course, dumadaing din naman lahat naman ng sektor dito sa atin sa Pilipinas ngayon, dumadaing. Dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Dahil nga po sa sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi domino effect na po yan Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan, tataas ang logistics cost. Kasi syempre, ibabiyahe mo yung mga produkto tulad ng bigas, okay? Mga delata, 'di ba? Kung ano-ano pa mga produkto ginagamit sa mga pampublikong sasakyan, sa mga private motorists, 'di ba? Sa mga pribadong sasakyan, gumagamit ng gasolina or diesel. Pag tumaas ang presyo, tataas yung halaga. So tataas ang logistics cost. Pag tumaas ang logistics cost, ipapatong 'yan sa end consumer. So tataas yung produkto. So ang nangyayari, ang huling tinatamaan talaga end consumer. Tayo yung end consumer, yung bumibili ng produkto. Okay? So, yun ang talagang sitwasyon natin ngayon dito. Yan ay lahat nangyayari dahil sa kaguluhan, gera, conflict, kung ano man ang tawagin dyan sa gitnang silangan na nakaapekto na rin sa ating mga overseas Filipino workers na nagsiuwi at nag-repatriate. Kanina po, na-interview ko si Secretary Hans Leo Kakdak sa programang Bangon Bayang Mahal. Ang sabi ni Secretary Leo Kakdak ng DMW, nasa mahigit 1,200 OFWs ang na-repatriate na. At madadagdagan pa ho yan as the day come along. Okay, madadagdagan pa ho yan. At yung ating mga Filipino seafarers, dalangin po namin, ulit-ulitin ko, dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Kasi hanggang ngayon, sabi po ni Secretary Hans Leo Kakdak, merong mahigit sa 30,000. Marami tayong mga Pilipino overseas na naiipit ngayon sa kanilang mga cargo vessels dahil hindi sila makausad, hindi sila makalagpas dyan sa Strait of Hormuz dahil sarado pa rin po yan. At kung magtatangka ang cargo vessel na dumaan dyan,
titirahin. Yun ang babala ng Iran. Sasalakayin o titirahin nila. At hindi ho sila nagbibiro. Totoo po yun. Dahil mahigit sa 5 na o 7 ang reported and confirmed na tinamaan ng mga projectiles mula sa Iran sa mga barko na nagtatangkang tumawid. Although merong ibang nakakalagpas dahil siguro nakikipag-negotiate, pero yung iba talagang tinatamaan. At sa awa po ng Diyos, batay dun sa report kanina ni Secretary Hans Leo Cagdac sa programa natin sa Bangon Bayang Mahal, sabi niya, isa pa lang ang hinahanap ngayon na Filipino seafarer, yung sakay ng isang tugboat. Okay? Ngayon, yung patuloy na hinahanap yon. Okay? Pero meron pang 2 Pilipino na injured, pero safe na po sila ngayon. Okay? Now, besides that, wala na. As of kanina na nag-uusap kami, wala naman ng iba pang reported. Bukod doon sa isa na hanggang ngayon, still missing, hinahanap, at doon sa 2 slightly injured, pero okay na raw po sila ngayon. Okay? So, dalangin natin always, mag-alay tayo ng konting panalangin para sa ating mga Filipino seafarers dahil sapagkat naghahanap buhay din naman po sila para hindi lang naman sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Alright? So, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga Global na Tayo team, mula sa ating Master Control, si Miss Susan Aison, na wag kang munang bumili ng wag bumili ka nung wag 20, ikaw naman kaya mo naman wag kang bumili, wag ka namang ganyan. Kung gusto mo palit kayo ni Justin, yung kambing ang sayo kasi palit, di ba, yung kambing yung kay. Anyway, so sa Master Control si Miss Susan Aison, sa Wirecast si Hero, and of course si Justin sa ating live streaming. Kamusta ang presyo ng bigas sa Laguna, Justin? Hindi naman yata asindero to hindi naman nagsasaka to lang to, gagapas lang, ano ba yun? Tagatanggap lang to And of course ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente. Maraming salamat po. Yung nga pala, ipa-plug ko mamaya tabayanan ninyo yung programang Ang Pilipinas Ngayon sapagkat makakasama mamaya ni Stephanie Vicente ang ating Philippine Embassy sa UAE, United Arab Emirates, si Ambassador Ber, para sa mga updates tungkol naman doon sa ating Philippine Embassy. Siya nga pala, pahabol lang yung mga kababayan nating overseas Filipino workers I think sa sa UAE ba? Sa UAE. May 2 na tayong kababayan na nakadetain. Nakadetain, 2. Dahil nagpo-post sa kanilang social media, sa kanilang Facebook, sa kanilang blog, ng mga missiles mga missile or projectile na tumatama, bumabagsak sa UAE. Meron palang polisiya ang UAE, yung bansang UAE tungkol diyan, no? Mukhang ngayon na-trace ito doon sa 2 OFW at ngayon nakadetain sila, okay, sa UAE. Pero nakatutok na po doon ang ating Philippine Embassy sa UAE, nakatutok na po doon ang ating Department of Foreign Affairs, maging ang DMW, Department of Migrant Workers, at ang Migrant Workers Office ng Dubai, ng UAE, para po mabigyan ng tulong, legal tulong o legal assistance o anong pa mang mga tulong na pwedeng ibigay doon sa 2 nating kababayang OFW. So doon sa ating mga nakikinig ngayon at mga kababayan natin taga UAE, nagtatrabaho dyan, medyo ingat-ingat lang po sa pagpo-post ninyo sa inyong mga social media, baka po para hindi na po kayo masyadong maabala. Pero kung interview lang ng Radyo Pilipinas World Service, wag niyong tatanggihan. Hinihikayat pa namin kayo. Parang ang sinasabi kasi ng UAE, yung mga missile strikes, yan. Okay? Pero kung interview tungkol sa inyong kalagayan at kung sa magandang sitwasyon nyo naman, palagay ko naman hindi naman siguro kayo malalagay sa alangan. Hopefully. Okay? Pero iwas-iwas muna tayo sa pagpo-post ng mga missile strikes dyan sa UAE. Okay? So, tabayanan nyo yan mamaya doon sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Okay? Maraming salamat po hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!